Lakers tumawag na para kay Jordan Clarkson at Marcus Smart. Davis, may pananakot sa West. At Warriors naging dominante na. Pang All-Star na ang stats ni Kuminga. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new Adidas fashion, mabibili lamang sa halagang $1,199. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tifen.com for more high-quality shoes. Ang Memphis Grizzlies ay nakaupo malapit sa ilalim ng Western Conference. Ngunit ang pinakabagong balita mula sa Los Angeles ay nagpapahiwatig na maaaring i-consider ng team ang kanilang direksyon sa kanila habang pinaplano ang kanilang mga pinagpipilian sa NBA trade deadline. Sa ulat ni Jake Fisher, ipinakita niya ang interes ng Lakers sa two-way guard na nagpapahiwatig na naghahanap sila ng veterano at may depensibang isip na guard, habang ilang team, kabilang ang Milwaukee Bucks at Los Angeles Lakers, ay tumawag ngayon sa Memphis upang makuha si Marcus Smart. Sinabi ng mga source, tinanggihan ng Grizzlies ang anumang pag-aalok para sa veteranong guard, ayon ni Fisher. Sa ngayon, nananatili si Smart na hindi gustong ipagpalit sa mga usapan sa trade para sa Memphis, ngunit maaaring madali itong magbago sa loob ng mga susunod na araw. Sa Grizzlies, na naglalaro na lamang para sa lottery ngayon, si Smart ay maaaring maging pinakamahusay na paraan para sa kanila upang magdagdag ng mga assets, upang magtayo para sa hinaharap kapag bumalik si Ja Morant. Para sa Lakers, siya ang eksaktong uri ng player na kailangan nila ngayon habang nagmamadali silang mapanatili ang kanilang season. Sino-sino ang mga target na trade ng Lakers para sa 2024 NBA deadline? Ngayong isinara na ni Rich Paul ang ideya ng isang trade para kay LeBron James, maaari nating isipin na sila ay magsisilbing buyers, hindi sellers, sa 2024 trade deadline. Sa 25-25 record sa kanlurang kumperensya ngayong season, sila walang senyales na magbabago ito sa ngayon, ngunit maaaring mabaligtad ang lahat sa pamamagitan sa isang trade. Bilang isang veteranong two-way point guard na may maraming puso at sipag, maunawaan kung bakit si Marcus Smart ay nasa watchlist ng Lakers, ngunit siya lamang ay isa sa kanilang target. Dahil ayon sa mga ulat, sina Zach LaVine, DeJounte Murray at Jordan Clarkson ay ang lahat pinangalanang mayroong interes ang Lakers at sumusunod sila sa parehong kinakailangan ng team. Maliwanag na ang Lakers ay naghahanap ng isang starting point guard at ito ay nagpapakita sa kanilang galaw na kulang si D'Angelo Russell para sa kanila, na kasalukuyang naging mainit ang kamay sa shooting mula sa labas ng arc. Sa pagdating ng playoff, umaasa ang Lakers na magkaroon sila ng mas established player. Napatunayan na nina LeBron James at Anthony Davis na kaya nilang manalo ng kampyonato ng magkasama. Noong 2020, sila ay umabot sa dulo na may roster na puno ng mga veterano, shooter, at matalinong two-way players tulad ni Rajon Rondo, Danny Green at Dwight Howard. Ngunit pagkatapos nilang sinuko ang mga iyon sa off-season, hindi na nakakamtan ng Lakers ang ganong performance at patuloy silang naghahanap ng mga sagot kung paano mapabuti ang lahat. Arguably, ang kanilang pinakamalaking suliranin ay nasa backcourt dahil ang mga hindi consistent players na si D'Angelo Russell at Austin Reeves ay ang nakakasakit sa Lakers sa buong season. Kung mahanap nila ang isang maaasahang two-way guard na makakadepensa sa mga shooters at makakapuntos mula sa labas, kasama si LeBron, ay ang makakapagbago sa takbo ng laro para sa Lakers at ilagay sila sa landas gaya sa nakita natin noong mga nakaraang taon. Ngunit para kay Davis, matapos ang crucial game ng Lakers laban sa Boston, nagbukas ito ng mga salita patungkol sa season ng team at ipinaliwanag kung bakit siya ay patuloy pa ring optimistic. Agad na pinaalalahanan ni Davis ang lahat na ang Lakers ay ilang laro lamang ang layo mula sa pagkakaroon ng tiyak na pwesto sa playoff. Kung titingnan mo ang standings, 4 o 5 laro lamang mula sa ika-6. Hindi kami malayo, sabi ni Davis. Kaya nating talunin ang sinuman at maaari rin tayong matalo sa sinuman anumang gabi. Kailangan nating magkaroon ng magandang takbo, maging malusog ang lahat at gumawa ng run. Siyempre si Davis at si James ay parehong hindi naglaro sa nangangahulugang laban na ito at malamang na magresulta sa pagkatalo para sa Lakers, bagay na hindi magiging maganda ang performance kapag wala ang kanilang mga pangunahing stars sa court.
Ngunit dahil sa pamamayani ni Austin Reeves, mas pinalawak pa niya ang tsansa ng Lakers na ngayon ay hawak na ang 25-25 record. Patuloy na nangangalampag ang Lakers para panatilihin ang kanilang ulo pataas sa tubig at ang bawat laro na mag-uuwi sa pagkatalo ay magdudulot ng panghihinayang para sa kanilang posibilidad sa postseason. Kaya, bagaman totoo ang sinabi ni Anthony Davis tungkol sa posisyon ng Lakers sa standings, ang hula sa pagkakamali ay hindi imposible para sa kanila sa siksikang Western Conference. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa sinabi ni Davis? Sa sumunod na balita naman, si Jonathan Kuminga ay ang nananatiling pinakamainit na player sa opensa ng Warriors. Nakapagtala ng 15 points sa kanyang game high na 29 points sa second quarter. Nagbigay ng magandang panmula sa road trip opening sa 121-101 victory laban sa Memphis Grizzlies nitong Sabado sa FedEx Forum. Si Stephen Curry, na itinalaga bilang isang Western Conference All-Star Reserve noong Huwebes, ay may 20 points at 6 na assists. Si Klay Thompson ay bumalik matapos ma-miss ang isang laro dahil sa sakit ay nagtapos ng 14 puntos. Si Brandon Podziemski ay may 12 points, 7 rebounds, at isang career high na 14 assists. Ang kanyang assists ay ang pinakamarami sa anumang NBA rookie ngayong season at ang pinakamarami sa isang Warriors rookie mula nang magkaroon ng 11, si Kai Bowman, mahigit 4 na taon na ang nakakalipas. Hindi tulad sa kanilang pagtatagpo noong January 15 kung saan ang nagkulang sa player na Grizzlies ay hindi nagkakamali mula sa perimeter at na-manage ng mas madali ang Warriors. Kinontrol ng Golden State ang laro ng maaga sa laban na ito at napanatili ang komportabling lead sa halos laro. Ang Grizzlies ay muli naging kulang sa lakas, ngunit sa pagkakataon na ito, hindi sila nakakuha ng malalaking tulong mula sa bench tulad sa ginawa nila ilang linggo na ang nakakaraan. Si Gigi Jackson, na may career high na 23 points, na may 5 3-pointers sa panalo ng Memphis noong January 15, ay nagkaroon lamang ng 1 puntos sa loob ng 16 minutes sa rematch. Ang pagsiklab sa scoring ni Kuminga sa nakaraang buwan ay isang malaking tulong para sa Golden State offense. Ang Warriors ay naghahanap ng isang consistent complementary scorer para kay Curry sa buong season at ang 21-year-old forward ay ang nagbigay sa hinanap nilang iyon habang sina Klay Thompson at Andrew Wiggins ay patuloy na naging inconsistent. Si Kuminga, na mayroon ding 6 na rebounds, ngayon ay nakapagtala ng double figures sa 25 na magkasunod na laro, kabilang ang huling 8 laro na may 20 points o higit pa. Ito ang pinakamahabang double figure streak ng isang player sa Golden State na may edad na hindi lalampas sa 22-year-old mula nang gawin ito ni Monta Ellis sa 48 na magkasunod na laro noong 2007 to 2008 NBA season. Ang paraan kung paano naglalaro si JK ay nagpapatahimik sa maraming kritisismo na binabato sa kanya sa mga unang yugto sa kanyang karera. Ipinapakita rin ito kung bakit hindi nais ng owner na si Joe Lacob na bitawan ng Phenom habang papalapit na ang trade deadline. Anong masasabi niyo ngayon mga kaibigan sa ipinapakita ngayon ng Golden State? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.